Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo. Guys, let's go! Ang balita ngayon, trending ngayon sa social media, ang di umano'y balitang. Ito ang nakakagulat. President Bongbong Marcos Jr. tila isa-isa nang ina-appoint ang mga identified na kalabang dilawan noon ni former President Rodrigo Roa Duterte. At ang mas nakakagulat pa mga kababayan ay unti-unti nang bumalik sa posisyon sa gobyerno ang mga dilawan. Ang tanong mga kabanat, sino kaya ang nag-uudyok sa Pangulo upang bigyan ng posisyon ang mga dilawang ito? Pero bago natin simulan ang balitang ito, Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, tila nakakadismaya di umanong isipin para sa mga loyalist na isa-isa nang nagkakaroon ng posisyon ng mga dilawan sa Malacanang. Ang mga dilawang ito pa ang mismong kinamumuhian ng pamalaan noon ni former President Rodrigo Roa Duterte. Dahil dito ay lalong napaghihinalaan si First Lady Lisa Marcos na tila siyang dahilan kung bakit nagkakaroon ng posisyon ng mga dilawan na minsan nang naging bastos sa mga Marcos. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, huwag patarbahuin yang kalaban sa politika kasi yan ang magdala ng problema ni Pangulong Marcos at baka yan ang magpabagsak ng pamahalaan. Kailangan ng unity team lang ang lahat dyan sa kabinete magtrabaho. Ayusin mo naman ang nararapat para sa bansa natin. Pag pinabalik mo ang mga dilawan sa posisyon, masasayang lang ang boto namin sa iyo, Pangulong Bongbong Marcos. Saka nakalimutan mo agad ang mga panggagago ng mga dilawan sa buong pamilya mo. Pati mga ari-arian nyo, nakita mo naman ang ginawa nila. Kung unity ang gusto nyo, okay lang. Pero hindi para ibalik sila sa gobyerno. Tiyak masisira ang gusto mong mangyaring maganda para sa bayan natin. Sana mahal na Pangulong Bongbong Marcos, makinig po kayo. Huwag mag-appoint ng dilawan. Sayang lang ang pinaghirapan nyo. Huwag po kayong maging mabait. Please lang po, makinig kayo kay Tatay Digong. God bless po. Sana gabayan kayo ng amang nasa langit. Pwede naman unity, pero huwag ibalik ang dilawan. Ibig sabihin, magkaisa lang. Sumunod lang. Di sinabi ng 31 milyon na ibalik sa pwesto ang dilawan, lalo at may bahid na dati. End quote. Samantala, kaugnay nga sa balitang ito, ay nagbigay naman ng kanyang reaksyon at komento ang batikang broadcaster na si Mike Abe. Pakinggan at panuorin ang full video. Minsan, pag inisip mo yung mga nangyayari sa ating bayan, parang nakakawala ng pag-asa. Kailangan, ang lagi sinasabi ko, huwag tayo mawala ng pag-asa. Kasi, alam naman natin, kahit na sinong umupo dyan, nahahaluan pa rin, marami pa rin problema. Kasi Pangulong Duterte, ginawa na niya ang lahat. Yung kanyang tapang at pagmumura sa lahat ng mga pasaway, hindi pa rin lahat nakinig. Ang dami pa rin kalokohan eh. Di ba nakita mo yung inimbitahan ng Senado na laptop overpriced? Nangyari sa kanyang term yun, 2021. Di ba? Yung isa ng kung ano pang mga alleged corruption, nandiyan pa rin. Sabi nga ni Ombudsman Martires, ang Justice Martires ng Office of the Ombudsman. Grabe ang corruption until now, kahit noon. Di ba? Pero malaking tulong yung tapang ni Pangulong Duterte. Talagang nagagalit siya. Eh yung tapang ng nakaraang administration, marami pa rin gumawa ng kalokohan. Ngayon, unity ang tinutulak naman ni Pangulong Marcos. Sana sa unity ito, makiisa sila na huwag magnakaw. Makiisa sila na tumino na. Makiisa para sa bayan. Pagkakaisa para sa bayan, sana ganun. Ang problema, yung iba dyan nakikiisa para lang magnakaw. Kaya nga nagbubungguan sa makakuha ng posisyon Ito, ang akin, nung ko pa tinalakay at sinabi, hanggat walang parusang death penalty or parusang bitay, hanggat walang batas sa parusang bitay,
hindi po titinok ang Pilipinas. Malungkot man, pero kung kayo ay hindi naniniwala, karapatan po ninyo. Wala eh. Grabe na ho ang katiwalian sa atin. Kahit pa ngayon na sinasabing unity, pagkakaisa, meron pa rin no corrupt dyan. Eh ito na nga lang nangyari sa Muntinlupa. Anong asahan natin? Ang balik, di ba, binalita ko sa inyo kahapon, di umano. Hindi ko nakita, pero may mga report ng ganyan. Nakakabalik na yung mga dating pinagtatanggal ni Bantan na involved sa drugs. O anong mangyayari? Babalik ang illegal drugs sa Muntinlupa? Babalik ang tilapia sa Muntinlupa? Babalik ang illegal sa Muntinlupa? Oh, yun ba yung pagkakaisa? Yan ang sinasabi natin. Hanggat walang death penalty. Sa ibang mga bansa nga, may parusang bitay, may corruption pa rin eh. Pero dahan-dahan nawawala. Dahil nga, binibitay sa in public. Nakita mo naman sa China. Nakikita sa publiko, sa video, yung mga binibitay nila pag involved sa corruption. Dito sa atin, wala eh. Masyadong mawain ng tao. Ang mga Pilipino, mawain sa magnanakaw. Sorry po. Kahit na corrupt, kahit na abusado, pag nakulong, awang-awa pa yung mga Pilipino, samantalang nung kalakasan nila na nagsasamantala sa pera ng bayan, wala naman silang awa sa tao. Walang awa sa pera ng bayan. Tapos pagka nakulong at awang-awa naman yung mga tao, pinahirapan daw, dating Pangulo daw, ganun-ganun. Eh di ba nung si Erap nakulong at saka si Gloria, awang-awa kayo. Hindi ko sinabi sila magnanakaw. Pero nakulong sila sa alleged corruption. O awang-awa kayo. Parang natuwa pa kayo nung makawala. O paano titigil? Paano mawawala ang corruption sa Pilipinas? Eh ngayon, alam ba nyo na mayroong grupo, identify, sa Erap at Arroyo ang nakakabalik sa pwesto? Dahil part ng unity, pagkakaisa sila. Ay, ayaw ko lang pangalanan. Ang dami hong identify kay Gloria na nandiyan sa gobyerno ngayon. Cabinet Secretary pa nga eh. Di ba? Kaya hanggat walang death penalty, talagang mahihirapan ng Pilipino. Kaya kahit sino pong maging Pangulo natin, kung walang parusang bitay, hindi kayang patinuin ng gobyerno. Eh, ang Pangulong Duterte nga dati, nakaraang gobyerno, ang tapang niya eh. Di ba? Kung magsasalita siya, kaya lahat minumura. Simbahan, Santo Papa, Amerika, lahat minumura niya. Mga oligarko, minumura niya. Pero ano nangyari? Meron pa rin korupsyon. Hindi naman, nabawasan lang, pero meron pa rin. Yun ang totoo. Pag may nagsabi na walang korupsyon sa nakaraang gobyerno, sobrang man ang kasipsipan mo. Saka bangungot yan. Eh, ito na nga hearing ng Senado, sunod-sunod eh. Korupsyon sa laptop. Ang problema, nawala si Kalida. Ang pumalit na po. Ewan ko, maasahan natin doon. Yun, isa yun sa mga identified doon sa nakaraang gobyerno. Cordoba? Yung dating commissioner ng National Telecommunication, doon nga sa hearing sa Kongreso, doon tungkol sa ABS-CBN, nagagalit na mga senador, ang bagal niyang gumalaw eh. Di ba nagpasara ng ABS-CBN, kung hindi pa inutusan ni Kalida as Solicitor General, hindi naman gagalaw yung Cordoba niya? Cordoba. Oh, nung mawala doon sa NTC ngayon, itinalaga chairman ng Commission on Audit na napakalaking trabaho, magbabantay ng pera ng bayan. Kasi tabi na, medyo may pagka-personal. Ang layo nun sa galing at tapang nung Kalida at saka nung kasalukuyang nilagay na si Cordoba. Cordoba. Basta, gano'n ang apelido. Bahala na kayo. Kasi tabi na, ako, diretso ka magsalita. Hindi ako kontento sa performance nung siya commissioner ng National Telecommunication. Kasi nga, ang bagal niyang kumilos doon sa ASA ng ABS-CBN. Kung hindi pa nagpalabas ng order, nag-utos yung Solicitor General ng panahon ni Kalida sa Malacanang, itong gawin mo, itong dapat gawin. Ayan, saka lang, ano sabi ng NTC? Ayun yung sinunod, yung utos ng Solicitor General, abogado ng gobyerno. Sabi ng congressman, kung hindi ka pa inutusan, hindi ka gagalaw. Yan siya. Tapos ngayon, nabalitaan natin, ini-appoint ng Malacanang, ginawang chairman ng Commission on Audit na magbabantay ng buong Pilipinas, ng buong budget ng gobyerno, local and national. Kung yung NTC nga, hindi nabantay yung matino eh. Yung NTC, National Telecommunication, broadcast business lang babantayan. Hindi nga nabantayan lahat. Ang daming pasaway sa mga broadcast business eh. Hindi nga niya nabantayan lahat eh. Ngayon ang ibinigay na kapangyarihan, buong Pilipinas, auditor, Commission on Audit, wow, good luck. Yan ang sinasabi natin. Tumutulong tayo sa gobyerno, pero itong mga ganitong issue, hindi natin pwedeng palampasin. I know my job. Ito ko sa my Abi opinion. Pagkakaisa, tingnan natin kung saan tayo pupulutin. Pagkakaisa, babangon muli. Wow. Di ba? Pero tayo magagawa. Ang appointing authority ang Malacanang, yan ang choice niya eh. Pero tayong taong bayan, may karapatan tayong mag-discuss at ating alamin ang mga background ng mga ito. Mga taong nilalagay sa mga sensitibong posisyon.
napakataas ng expectation ng taong bayan sa pagbabago. Kaya ibinalik nila ang mga Marcos sa kapangyarihan. Pero sa loob ng 4 na buwan mula bukas, 4 months na. Hindi babangon muli. Bumangon muli ang dilawan. Babangon muli? Hindi po. Bumangon na. Bumangon na ang mga dilawan. Good luck. At yun na nga mga kababayan. Grabe. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah. Peace out.